roon, Senyora. At bakit naman napakamahinahon ang takbo ng bakor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan ang takbo ng makina? Sapagkat sasasad tayo sa palayan, Senyora. Hay nako, ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Kailangan nitong ituwid. Kailangan nitong ituwid dahil dito mas mabagal ang pag-usad ng mga bakor. Tama. Dapat hanapan ng paraan para padalin yung ilog Pasig, di ba? Para naman bumilis ang pag-usad ng mga babor at sasakyang pandagat. May alam ka ba tungkol sa pantas ng agam? Ha? Kilala mo ba kung sino sila? May isang tulay sa Puerto del Capricho na hindi natapos dahil sa sinabing mahina at marupok daw ito. Pero tingnan mo ngayon, buo pa rin ito. Kahit ano bang dumaan lindol o bagyo, hindi pa rin ito nabubuwag. Yan din ang nais kong sabihin. Ang Puerto del Capricho at ang antas na agam. Yan din ang aking sasabihin, Padre Salvi. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayo sa katwiran dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Madali lamang yan at hindi ko mabatid kung bakit walang nakaisip nito. Dapat ito simulan sa paghukay na isang matuwid na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan nito sa lagusan ng Maynila. Ang tuwid na kanal ay magsisilbing ilog at ang lupang nakuha rito ay tambak sa luma. Hindi ka nagsayang ng lupa, napaikli pa ang oras ng paglakbay. O diba, simple lang. Isang planong yan ang iyong naisip. Pagpamanhin ninyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sumasangayon. Tila yata masyadong gastos at mapansala ang inyong panakala. Hindi sinila kung kailangan. At saan naman kukunin ang sanaping bayad sa manggagawa? Patrabahuin ang mga bilanggo at hindi sila babayaran. Hindi sapat ang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangin ay pagawain natin ang taong bayan, ang mga matatanda, kabataan, bata, pagtrabahuin sila. Sa halip na sa pilitang 15 araw, pagawain sila ng 3, 4, 5 buwan at pagdalhin sila ng sariling gamit at pagkain. Para ito sa bayan, di ba? Subalik, Senyor Simon. Huwag na kayo tumutol doon sa studio. Paraan lamang magsakatuparan ang mga malagang proyekto nang walang kahit anong gastos. Sa ganitong sistema rin ay tayo ang mga tanyag na estruktura sa ba't ibang lugar. Kaya ng pyramid, lawa ng Maoris at sa Coliseo sa Roma. Sa tingin ko ay isa itong magandang ideya. At isa pa, pumupunta tayo sa Roma at sa Ehipto. Sinasamba ang mga paraon at ang pamilya Antonina. Huwag na tayong maglokohan. Ang patay ay nanatiling patay at ang tanging malalakas lamang ang kinikilala. Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang yan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Luhan? Ha ha ha. Nangimagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Umaban ba ang mga bilanggo, Hudyo kay Tito? Ginoo, akala ko'y marami kayong nalaman sa kasaysayan. Hindi mga taga-Ehipto o mga Hudyo ang kakarapin ninyo. Ang mga tao ito ay minsan mag-imagsik ng obligahin nang silang magbuhat ng malaking groso para sa paggawa ng isang barko. Ngunit lumipas na ang mga panahon na iyo. Haha, ang bansang ito ay hindi maghihimagsik kahit pagawain man ng mabigat o patawan ng mataas na buwis. Hindi ba nabanggit ninyo sa akin, Padre Salve? Ang bahay pagamutan sa Los Baños kung saan naroon ngayon ang kanyang kamahalan? Hindi ba't kayo mismo ang nagsabing na itayo ang bahay pagamutan na iyon dahil sa pilitang pagpapagawa sa taong bayan sa pamumuno ng isang reliyoso at sa mando ng latigo? Mari sa ganitong paraan din itinayo ang Puente del Capricho, ngunit nag-aklas ba ang taong bayan? Hindi. Ang sinabi ay sinabi na. Kaya't huwag na kayong bulong ng Latin, Padre Sibila. Para sa ano pa nandyan kayong mga praile kung mag-aklas din lang ang mga taong bayan? Ang init naman dito. Oo nga, halo-halo na mga amoy natin. Ang baho! Matitiis muna tayo. O, ikaw pala, Basilio. Kamusta na? Ano nalagay ni Kapitan Tiago? Ito, nag-aaral pa rin ng medisina. Si Kapitan Tiago naman ay mabuti-buti na rin po. Ngunit ayaw pumayag na siya'y alagaan pa. Sa totoo nga Oeng, pinatungo ako sa San Diego sa Udyok upang dalawin ang bahay roon. Pero sa totoo, gusto lamang niyang humithit ng apyan.
Tunay ngang salot sa atin ang apyan. Kilala yan ng mga ninuno noon, subalit hindi sila nagmalabis. Ang apyan ay isa lamang panggagamot noon. May ba tayo? Kamusta niyo yung plano na magpagawa ng akademya sa wikang Kastila? Sa aking palagay, hindi niyo ito maisa sa katuparan. Mas sa katuparan po, Senyor. Sa katunayan, hinandugan po namin si Padre Irene na 2 kabayo kastanyo. Nangako siya sa amin. Magkikipagkita siya sa Kapitan General. Kung sakaling pinaintulutan ng Kapitan General ang paggawa ng akademya, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Wala na pong dapat pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mag-aambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon na rin kaming sapat na maestra at maestro upang magturo. Si Makaraig naman ay nag-alok sa amin na magbigay na sa isa sa kanyang bahay upang gawing bahay paaralan. Kung sa bagay, hindi man natin napag-aaralan ang Latin, mapag-aaralan naman natin ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo'y lumalakad ng pauron. Ito talaga si Kapitan Basilio. Tao lamang sa una. Puro mga kapintasan ang mga nakikita sa mga bagay-bagay. Hayaan mo na yan. Oo nga pala. Ano nga ba sinabi ng iyong amahin tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita? Pinangaralan niya ako sa pag-aasawa. Akala niya ay agad-agad kami magpapakasal. Sinabi ko sa kanya na perfecto ang aming iniigro. Maganda, mayaman, ulila, at para bang pakiramdam ko ay nasa langit ako kapag makikita ko siya. Oh, ba't ka namumula? Kapag umiibig ka nga naman. Sa bagay, sino ba naman ang hindi mabibighani sa kagandahan ni Paulita? Kaya lang, Ano? May mali ba sa kanya? ang tanging pagkakamali ni Paulita ay magkaroon ng tiyahin ubod ng sungit. Hahaha, palibhas ay matanda na. Kung anong ikinakulay ng kanyang mukha ay siyang ikinaitim ng ugali. Alam mo ba na pinahanap sa akin na kanyang tiyahin ang kanyang asawa? At umayag ka naman. May pagkasipsip ka rin ano? Oo naman, basta para kay Paulita. Kahit sino magkukulam, si Doña Victorina, ay ititiisin ko. Natatago pa naman ang kanyang asawa sa bahay ng aking amain. Kaya hindi napapakita ng aking amahin kay Doña Victorina. Anong dahilan at lubang maligaya ang mga batang ito? Senyor Simon, ikaw po pala yan? Kamusta na po? Mabuti naman, Basilio. Teka, sino ito magkisig na kaibigan mo at ngayon ko lang siya nakita? Senyor Simon, ito po pala si Isagani. Isang magaling na makata. Hindi po ba kaya nakapunta sa bayan nila? Basilio, bawat segundo ay mahalaga. Ayaw ko lamang sayangin ang bawat segundo ng aking buhay sa isang bayang ang mga tao ay walang kakayahang bumili ng mga alahas. Mawalang galang po, Senyor. Bawat segundo nga ay mahalaga. Subalit, bawat sintimo rin ay lubhang pakipakinabang. Ayaw po namin sayangin ang aming mga salapi sa pagbili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Magaling. Bueno, saluhan niyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Subalit, senyor, hindi kami tumitikim ni isang patak ng alak. Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom daw ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan sa mga tao ng Pilipinas. Sabihin niyo po kay Padre Camora na huwag puro alak ang inumin upang hindi siya maging sanhi ng mga kalimuon. Sabihin niyo rin po sa kanya na matamis at naiinom ang tubig. Ngunit, pumapatay ng apoy. Ito'y naglalaap kapag umiinit at kapag ito'y namuhi na nagiging karagatang minsan na lumunod at napayanig sa daigdig. Kamangha-mangha. Hindi nga nagkamali si Basilio na ikaw ay isang makata. Pangarap Basilio, pangarap, panaginip. Ang galing mong tumugon. Hindi ka man lang nabagabag. Sa totoo lang, kinatatakutan ko talaga ng taong yan. Nakapanghilakbot. Sa katotohanan ni Sagani, ang tao na kausap at nagbibati sa atin
ay tinatawag nilang Cardinal Moreno. Cardinal, ano? Cardinal Moreno, Eminensya Negra o kamal-mahalang itim. Ito ang taguri sa kanya sapagkat siya ang tagapagpayo ng Kapitan General. Padre Florentino, ikaw pala. Halina sa itaas, naroon ng ibang mga prele. Salamat, pero ano kasi? Sige na, Padre Florentino. Minsan lamang ito. Baka po isipin ng ibang mga prele sa itaas na ayaw niyo po silang makasama. Sige, Kapitan. Napapahig na lamang ako. May sasabihin lamang ako sa aking pamangkin. Kung ganoon po, sige. Basta, aantayin ka na rin namin sa itaas. Isa gani. Ako'y papanig na lamang sa itaas. Sige ho, tara. Sandali lang. Masyado nang nakakahiya sa Kapitan. Kung pareho pa tayong aakyat, baka isipin niya na pinagsasamantalahan natin ang kanyang kabaitan. Sige ho. Naghihintay na lamang ako sa iba. Sasamantalahin daw? Ang totoo, ayaw niya lamang makausap ko si Doña Victorina. Sayang, hindi ko makikita sa paglita. Padre Florentino, mabuti naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ng Kapitan. At pumari ka dito, akala namin ayaw mo na kami kasama. Hindi naman sa ganon, Padre. Marami lang akong inasikaso sa ibaba. Senyor Simon, saan ka ba nagaling? Sayang at hindi mo nakita ang mga magagandang tanawin habang tayo ay naglalayag. Marami na ako nakitang magandang tanawin. Subalit, mas makabuluhan ay yaong may mga alamat. Nako, kung alamat lamang ating pag-uusapan, mayaman na dyan ang Ilog Pasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Sige nga at ikwento mo nang gumagaan naman ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang malapad na bato ay isang batong buhay. Ayon sa iilan, ito raw ay pinamumugaran ng mga espiritu. Naging pugad raw ito ng mga tulisan na nanghaharang ng mga bangka. Alam mo kuya, nais ko rin makapag-aral sa Maynila, katulad mo. Pero kasi, hindi naman kasya ang kinikita ni Ama sa kanyang mga ani. Kaya mo ba gusto makapag-aral upang mabantayan mo ang narating na iyong katibang sa iyo? Siyempre, isa na yun. Gusto ko rin naman maging isang karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, nais ko rin makatulong kay Ama, sa iyo, kay Lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin Ama. Mukhang marami-rami ng iyong naani. Oo nga, Ama. Paniguradong malaki ang iyong kikitain kapag iyan ay iyong nabenta sa merkado. Marami nga ang aking nani. Subalit, Anong malalim na nasa isipan mo, anak? marami nga ang aking nani. Subalit, napakalaking buwis na sinisingil ng mga praile. Palagay mo na lamang na malaki ang naang buhaya dumating ang mga kamag-anak nito upang lamunin ang iyong salaping pinaghirapan. Pero Ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin pangangalagaan ang aking pinaghihirapan. Anak, magtimpi ka. Walang kang mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Delesporo. Ano magandang araw? Ano bang kailangan niyo? Narito kami para kunin ng iyong buwis. At ito ay 200 piso. 200 piso? Napakalaking halaga naman yon. Kung hindi ka magbabayad, ipalilinang namin sa iba ang lupain. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi mo alam, ako ang nag-alay ng pawis at dugo upang matanim at maani lang ito. Kahit ako lang at aking pamilya may karapatan dito,
Wala nang iba pa. Stupido! Kunin ang anak na lalaki at gawin sundalo. Bilis! Nasaan si Telesforo? Anong kailangan niyo sa aking ama? Narito kami upang dakpin siya. Ano? Pero bakit? Wala na pero. Iwan niyo ako. Sa loob ng 2 araw, kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso, ay pupugutan namin siya ng ulo. Ano? Subalit? Maligayang Pasko, ina. Alam ninyo po, malayong-malayo na po ako sa basiyong 13 nakararaan. Hindi na po ako dungisin at hindi na rin po ako hunghang. Ina, marangal ng aking buhay. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aral niya ako ng medisina. Ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispin ay hindi magbabago. Ina, mahal na mahal ko kayo. Sana andito kayo sa tabi ko upang makita ninyo na yung anak mo ay naaabot ang kanyang mga minimithi sa buhay. Teka, ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba ang tumutulong sa akin upang ipailibing si ina? Anak ng... Wag po kayong matakot. Sino ka ba? 13 nakararaan nung ako ay iyong tulungan upang ipailibing si ina. Ikaliligaya ko naman kung ako naman yung tutulong. Sino ba ako sa inakala mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong inakala ng lahat ay patay na. Crisostomo. Crisostomo iba. Basilio, nakabatid ka na isang lihim na mari ko'y kasawi. Mari kitang patayin at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit, hayaan kitang mabuhay at wag usan ng pagsisihan ito. Umalis ako sa bayan na aking sinilangan. Nagpayaman at nagbalat kayo. Magtatunggumpay na sana ako sa aking mga mithiin. Subalit kayo mga kabataan, hinayaan ang sarili na lasunin ang isip ng kasuklam-suklam na pamahalang Espanya. Ano po ang ibig sabihin ninyo, Senyor Simon? Hinayaan ninyo ang inyong sariling alilain at alipinin ng mga Kastila para kayong mga asong habol ng habol sa isang pirasong buto na ayaw naman ipagkaloob sa inyo. Ano ang inyong hangad sa pagtuturo ng wikang Kastila? Nagdagdagan pa ng isang wika ang ating bayan upang lalong hindi kayo magkakaintindihan. Nako, Senyor Simon, kayo po'y nagkakamali. Sa pamagitan ng wikang Kastila, maaari na po tayong mapalapit sa pamahalaan. At ano ang gagawin ninyo? Patayin ang sarili ninyong katangian at ipailalim ng tuluyan ang pag-iisip sa pag-iisip ng iba pang tuluyan ng maging alipin? Magtutulungan tayo, Basilio. Pareho tayong inapi at inalispusta sa sariling bayan. Pareho tayong may nais na pagbayarin. Maghiganti tayo. Hindi na mabubuhay pa ng paghihiganti ang aking ina at kapatid. Ano ang mapapala ko kung sila'y aking ipaghihiganti? Hindi sa lahat ng pagkataon ay maamo ang isang tao. Walang mag-aapi kung walang magpapaapi. Katulad mo rin ako noon, ngunit tingnan mo ang aking sinapit. Liligpit ka rin nila sa sandaling maaari ka nang iligpit. Tutulungan po kita, Senyor, sa lahat ng pamamaraan, maliban lamang sa inyong iniisip. Lubhang delikado po ito. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ng payapa at tahimik. Sa una mo lamang yan masasabi, Basilio. Subalit, kapag naranasan mo na ang lahat ng mapapait na aking naranasan, ay babalik at babalik ka rin sa akin. Kung sakali mang magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking tirahan sa eskolta. Paalis na po ako, Senyor. Paumanin po ulit. Hihingi ko sana ko ng tulong upang mapalaya si Basilio. Ako, Ika, mahirap ang iyong hinihiling. Sa laban ng pamahalaan ang katulad ni Basilio. Papayag ako kung gawin mo ang aking utos. Ano yun?
Hindi mo budhi! Hindi ko gagawin ang pinapagawa mo! Kawawa naman itong si Huli. Marahil ay hindi niya kinaya ang lahat ng dagok na dumating sa kanilang pamilya. Mahal ko. Ipay, bakit ka narito? Ano ang kailangan mo? Bakit parang malalim yung naisip mo? May problema ba? Manggunay ako kay Ginoong Paspa para sa pagpatayan ng akademya. So mas lalong gumulo. Di ko alam kung ano ang desisyong bibitawan ko. Huwag mo na nang isipin yan. Magsaya tayo. Total, tayo lang naman dalawa dito eh. Tayong dalawa. Ipay, huwag dito. Baka may makita sa atin. Sige na, mahal ko. Kahit ngayon lang, alam ko namang madami kang problema. Hayaan mong palagayahin kita. Sige na nga. Pero ngayon lang to ah. Sandali lang. Mahal ko, alam mo bang namatay yung tiyahin ko kahapon? Ha? Ano ba naman yan? Kailangan ko ng perang pampalibing. Kahit 25 piso lang. Ito, 20 peso. Salamat. Ipay, huy, tingnan mo to. Britin ako. Tira na ata habol mo sa akin. Paano na ako? Pepay, ano ang nangyari? Sumangayon ba siya? Sino? Si Don Custodio, di ba? Sinibayan ka namin tungkol sa pagpapatay ng akademya. Ay hala, nakalimutan ko. Kailangan ko kasi ng pera. Pasensya, gusto mo paligayahin na lang kita? Naku, isang Magdalena. Wala ka talagang silbi. Umalis ka na nga dun. Sandali lamang. May sulat siyang ibinigay sa akin. Sabi niya ay huwag ko raw ito babasahin at ibigay ko agad sa iyo. Ano? Oh, bakit? Anong sabi? Tumabi ka, wala ka na rito. Nakita niyo ba yun? Nakangiti si Pepay. Siguradong napapayag niya si Don Custodio. Isa gani, hindi ka man lang natutuwa. Ano bang iniisip mo? Kapalasan talaga si Juanito. Tingnan mo. Siya ang kasama ni Pauleta. Imbis na ako. Ako ang kasintahan. Kaya ako lamang ang may karapatan sa kanya. Talaga mapusok itong si Juanito. Huwag na lamang nating tingnan. Oo nga. Mas mabuti pang titigan ninyong babaeng Frances. Kabigha-bighani, puti, at napagaganda ng hubog ng katawan. Ah, ganon. Anong tingin mo sa akin, taksil? Pwes, magsama kayo ng babaeng Francis na iyon. At kailanman huwag na magpapakita sa akin. Mahalay, tamaan ka sana ng kidlat. Pauleta, sandali. Ating nasapin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang patusuhan at pansit sa lupa para sa mga binatang mabubuti ang kalooban. Si Gani! Si Gani. Bakit nang kasi pinatulan ni Don Custodio ang ating kailingan? Ewan ko sa'yo. Sabi ko wala tayong mapapala. Tama na. Tama na. Huwag na natin intindihin yun. Tapos na yun. Mas mabuti pang magdiwang lang tayo. Nasaan nga pala si Juanito? Lampas na siya sa oras ng ating pagkikita ngayon. Dapat si Basilio na lamang ating
imbitahin imbis na si Juanito. Kapag narising natin si Basilio, mapasalitan natin siya tungkol sa batang nawala at sa isang mongha. Tana, malamig ng pagkain ito. Ang pansit lang at isang sopas na mayroong mga espesyal na halo. Ihandog natin kay Don Custodio ang mga buto sa karangalan ni Don Custodio. Binibiyagan ko ang panukal ng sopas. Ito naman ang lumpiang incheck na magintab, ang labas at baboy ang loob. Ito ay handog natin kay Padre Irene. Ay tortang alimango na inaalay sa mga praile dahil sa kanilang pagkaalimango. Ito'y tawagin nating tortang praile. Hindi ko masyadong gusto ang tinawag na tortang praile. Ginong Simon, ano ang nangyari sa iyo? Dalhin mo siya sa silid. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti lamang po. Subalit, sila sa dali ay matatapos na rin ang paghihirap. Diyos ko, anong ginawa ninyo sa inyong sarili? Wala nang lunas sa lasong aking ininom. Hindi ako magpapanakit. Patay. Buhay, hindi. May paraan pa. Maghanap ako ng lunas. Wala nang mayari. Nagaksaya lang kayo ng panahon. Mamamatay ako dala ng aking lihim. Lihim? 13 taon na nakaraan magmula nung ako'y bumalik mula sa pag-aaral sa Europe upang gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ang aking irog na si Maria Clara. Subalit, lahat na ito'y nawala nang idawit nila ako sa kagulang. Wala akong kinalaman. Tumakas ako, dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Napayaman at balik upang mahiganti sa nag-api sa akin at sa aking mahal sa buhay. Ako si Crisostomo Ibarra. Sa kanyang pagbabalik bilang Simon, natamo nga ba niya ang katarungang hinangad sa kanyang paghiganti o lalo lamang niyang pinalalim ang sugat ng kanyang dalamhati at ng bayan ng kanyang iniwan?